Ngayon, halos formal nang idineklara ni Donald Trump ang ganap na militar na harang sa Cuba. Nagbabala ang kagawaran ng Estado ng Amerika sa mga bagong lider ng Venezuela na handa silang magpadala ng sundalo roon. Kung ang mga bagong namumuno ay hindi susunod sa mga utos ng Washington, sa Cuba ay sumisigaw na ng pang-aapi at tiraniya. Ngunit ang totoo ay nagdeklara na ng state of emergency sa bansa si Trump. Ang bagong kautusan ay magpapahintulot sa Washington na magtaripa laban sa mga bansang nagsusuplay ng langis sa Cuba na maaaring magpahirap sa Havana. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ayon sa mga politiko, pinag-aaralan sa Estados Unidos ang isang radikal na hakbang, ang tuluyang pagsasara ng mga daanang dagat para sa anumang supply papuntang Cuba upang lalong higpitan ang ekonomikong presyon. Kasabay nito, muling isinama ang Cuba sa listahan ng mga bansang sumusuporta sa terorismo at ibinalik ang mahigpit na mga limitasyon sa mga transaksyong pinansyal ng mga kumpanyang Cuban. Nangako si Donald Trump na ibabalik ang biyahe ng eroplano papunta at mula Venezuela. Sinabi ni Marco Rubio na handa ang Estados Unidos magpadala ng tropa sa Venezuela para matiyak na susunod ang bagong pamahalaan sa kasunduan nila sa mga Amerikano. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang mabilis naming natatanggap. Kaya, ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump ay nagdeklara ng state of emergency sa bansa. Papayagan ng kautusan ang Washington na magpatong ng taripa sa mga bansang nagbebenta o nagsusuplay ng langis sa Cuba. Nasa website ng White House ito ayon sa opisyal na tala. Binigyang diin ni Donald Trump sa kanyang kautusan ang tungkulin niyang protektahan ang pambansang seguridad at panlabas na patakaran ng Estados Unidos. Dahil banta ang Cuba sa seguridad ng Estados Unidos, nagdeklara ng state of emergency si Trump na parang may panganib mula sa Cuba kaya kailangang kumilos. Narito ang kanyang sinabi, "Naniniwala ako na ang mga pulisya, gawain at aksyon ng pamahalaan ng Cuba ay nagdudulot ng kakaiba at matinding banta sa pambansang seguridad at panlabas na patakaran ng Estados Unidos, na ang pinagmulan ay ganap o malaking bahagi ay nasa labas ng Estados Unidos." Narito ang mahalaga at kawili-wiling talata para sa atin. Binibigyang diin ni Donald Trump na ang rehimen sa Cuba ay nagpapanatili ng ugnayan sa maraming mga bansang kaaway, mga transnasyonal na grupong terorista, at mga mapanirang entidad na laban sa Estados Unidos. At bilang halimbawa, binanggit ni Donald Trump ang ugnayan ng Cuba sa pamahalaan ng Federasyon ng Rusya, China, Iran, HAMAS at Hezbollah. Ayon kay Trump, hayagang kinakanlong ng Cuba ang mga mapanganib na kalaban ng Estados Unidos at iniimbitahan silang magtayo ng mga pasilidad ng militar at paniniktik na nagbabanta sa pambansang seguridad ng Amerika. Sa tingin nyo, kanino kaya ang patama nito? Para sagutin, bibigyan ko kayo ng isa pang sipi mula sa kautusan ni Trump. Nasa Cuba, ang pinakamalaking pasilidad ng radio-electronic intelligence ng Russia na nagnanakaw ng lihim na impormasyong nagbabanta sa Estados Unidos. Lalong pinapalakas ng Cuba at China ang kanilang kooperasyon sa intelihensya at depensa. Tinatanggap ng Cuba ang mga transnasyonal na teroristang grupo tulad ng Hezbollah at HAMAS na nagbibigay ng ligtas na kapaligiran sa kanila. Kitang-kita na pinagsasama ni Trump ang HAMAS, Hezbollah, Iran, China at Rusya, kaya may susunod pa. Ayon kay Trump, dahil sa banta ng Cuba sa seguridad ng Estados Unidos, dapat magpatupad ng taripa laban sa mga bansang tumutulong sa isla sa langis. Isa pang sipi simula sa petsa ng pagpatupad ng kautusang ito ang mga kalakal na ini-import sa Estados Unidos at produkto ng alinmang ibang bansa na direkta o hindi direktang nagbebenta o nagbibigay ng langis sa Cuba ay maaaring patawan ng karagdagang ad valorem na taripa ayon sa mga subseksyon B at C ng seksyong ito. Sa madaling sabi,
Sinabi ni Trump na kung gustong tumulong sa Cuba, karapatan nila iyon, pero may kapalit ito. Kung isasaalang-alang ang pagtutok ng Estados Unidos sa kanlurang hemispero, palagay ko senyales ito para sa Mexico at ipapaliwanag ko kung bakit. Matagal nang nagbibigay ang Venezuela ng murang langis sa Cuba kapalit ng tulong ng Cuba sa militar at intelihensya. Matapos maupo si Nicolas Maduro, tumigil ang Venezuela sa pagbibigay ng langis sa Cuba at agad itong pinalitan ng Mexico. Sinabi ni Pangulong Sheinbaum ng Mexico na makataong tulong ito para sa Cuba. Tutol si Trump pero tuloy pa rin ang Mexico sa pagbigay ng langis sa Havana. Sabi nila, itutulak na lang ang langis ng Mexico papunta sa isla. Malinaw na dagok ito sa Mexico na aktibo sa kalakalan sa Amerika. At sabi ni Trump, magdadagdag kami ng taripa sa inyo. Kasabay nito, iniulat na ang blockade ng mga puwersang Amerikano sa Venezuela at ang presyo ng Washington sa Mexico ay nagtanggal sa Cuba ng dalawang matatag na pinagkukunan ng langis at mazut na ginagamit nila para sa paggawa ng kuryente. At ayon sa mga analista, sa kasalukuyang antas ng demand at maliit na produksyon ng langis ng Cuba, aabot lang ito ng 2 o 3 linggo, hindi na higit pa, na maaaring magbanta sa mismong pag-iral ng rehimeng Cuban. At sa ganitong kalagayan, naglabas ang Cuba ng matinding pahayag laban sa mga aksyon ng Estados Unidos. Inakusahan ang Washington sa paghahanda ng panibagong bugso ng ekonomikong presyon at ganap na blockade ng supply ng gasolina sa isla. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Cuba na si Bruno Rodriguez ay naghayag ng sumusunod na pahayag at ito ay isang sipi. Kinokondena namin sa buong mundo ang marahas na agresyon laban sa Cuba at mamamayan nito na 65 taon nang nakararanas ng pinakamahabang at pinakamalupit na ekonomikong blockade sa isang bansa. Upang bigyang katwiran ang ganitong mga hakbang, gumagamit ang Estados Unidos ng mahabang listahan ng mga kasinungalingan na layuning ipakita ang Cuba bilang isang banta na hindi naman ito totoo. Sa totoo lang, ang masamang impluwensya sa Amerika ay ang pamahalaan ng Estados Unidos na pilit pinapasunod ang mga tao at bansa at inaagaw ang kanilang yaman, soberanya at kalayaan. Ayon sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Cuba, ginagamit ng Estados Unidos ang pananakot at pamimilit para pilitin ang ibang bansa na sumunod sa blockade laban sa Cuba. Ayon kay Rodriguez, ang mga bansang ayaw sumuporta ay tinatakot ng mga di makatarungang taripa na labag sa malayang kalakalan. Kung ganito ang reaksyon sa Cuba, ibig sabihin na iintindihan nila na posibleng gumana ang estratehiya ni Trump at magwakas ang rehimen sa Havana. Mahalagang tandaan na ibinalik ng Estados Unidos ang Cuba sa listahan ng mga bansang sumusuporta sa terorismo. Kaya mariing sinabi ng Havana na wala silang negosasyon sa pamahalaan ng Estados Unidos. Sa ganitong sitwasyon, siguro dapat lang. Sa ganitong sitwasyon, patuloy na pinipressure ng Estados Unidos ang dating kaalyado ng Cuba na Venezuela, habang sinasabi ni Trump na panahon na para ibalik ang komersyal na paglipad ng eroplano roon. Diretsahang sinabi ni Marco Rubio na kung hindi makikipagtulungan ang bagong pamahalaan ng Venezuela sa Amerika, handa ang Estados Unidos na magpadala ng sundalo at pilitin silang makipagtulungan. Magbibigay sila ng mahabang sipi mula kay Marco Rubio. Gagamit kami ng puwersa kung walang ibang epektibong paraan para matiyak ang kooperasyon. Umaasa kaming hindi na ito kailangan. Ngunit hindi kami tatalikod sa tungkulin at misyon namin sa sambayanang Amerikano. Nais kong linawin, walang digmaan o pananakop sa Venezuela at walang tropang Amerikano doon. Isa lamang itong operasyon para tumulong sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Layunin nating magkaroon ng transisyon tungo sa isang demokratikong Venezuela na magiliw, matatag at masagana, kung saan lahat ng sektor ay kinakatawan sa malaya at patas na halalan. Tiyak na masasabi nating ang pagdakip ng mga Amerikano kay Nicolas Maduro noong Enero ay simula pa lang ng kwento. Dito ko natatapusin.
Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.